May kwento akong ibabahagi sa inyo mga kagantimpala at sana magustuhan nyo. Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sila Manang Amping sa isang baryo kung saan noon pa man marami ng mga kwento-kwento na may naninirahang mga aswang. Kaya ang mga taong nakatira sa baryo nila, halos karamihan ay may mga daladalang pangontra. Tulad na lang ni Manang Amping na palaging daladala ang kalamansi. Ayon kasi sa mga magulang ni Manang Amping, nung nabubuhay pa ang mga ito, na mabisang pangontra raw ang katas ng kalamansi. Gawa ng sa oras na malagyan nito ang balat ng mga aswang, para na rin silang sinabuyan ng mainit na tubig. Malalapno sa mga balat nun at hindi nagagaling kailanman. At alam nyo ba mga kagantimpala, ang kalamansi pala mabisa ring pangontra sa mga sabulag, lalo na sa mga pagkain. Paano? Balik tayo sa pinakauna ng kwento. Si Manang Amping ay may 3 anak at nakatira sila sa sentro ng baryo. Nga pala mga kagantimpala, mayroong sari-sari store sila Manang Amping. Noong mga panahong iyon, karamihan kasi sa mga tao sa baryo nila, sa tindahan niya na bumibili. At sa ilang taon nila na paninirahan doon, may mga naririnig siya patungkol sa mga aswang. Kaya doon niya naging sandigan ang mga kalamansing laging pinapadala sa kanya ng mga magulang niya kahit saan man siya pumunta sa baryo. Isang hapon, habang nakaupo si Manang Amping sa kanyang tindahan, nawiwili naman siya sa kakatingin sa mga batang naglalaro sa harapan nila. Maya-maya pa, may isang babae na bumili sa kanya. Bigla naman siyang nakaramdam ng kilabot. Nung sinubukan niya itong titigan, base sa paglalarawan niya sa wangis ng babae, napakaitim nito. Sobrang hahaba ng mga buhok. At kung tumitig yon sa kanya, ibang klase. Dumagdag pa yung laki ng pangangatawan nito. Basta, nung mga oras na yon, di mapakali si Manang Amping. Gawa ng iba talaga yung pakiramdam niya doon sa babae. Nung tinanong niya iyon kung anong bibilhin, di yun sumasagot. Tanging pagturo lang ang ginagawa nito. Si Manang Amping naman, di na rin nagsalita. Madalian niya nalang kinuha yung bibilhin nito. Nang makaalis na nga yung babae, bigla niyang naalala yung sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang. Alam niya na magmumukha siyang inutil pag ginawa niya ang mga bagay na yon. Ayon sa mga magulang niya, nagalit ang mga aswang kapag dinuduraan mo ang mga bakas ng yapak nila. Ayon pa sa mga magulang niya, masyadong delikadong gawin ang mga bagay na yun. Kapag kasunuran mo lang yung aswang, nagagawan mo ng ganun. Gawa ng kahit malapit mo pang kakilala ito, maski kamag-anak pa, tiyak na dudumugin ka nito. Paano? Balik tayo sa kwento. Nung makita niyang medyo malayo na yung babae, ito na,
Pinagduduraan niya na yung mga bakas ng yapak nito. Maniwala kayo o hindi mga kagantimpala, lumingon yung babaeng iyon sa kanya kahit nasa malayo pa. Kitang-kita ni Manang Amping ang nanglilisik nitong mga mata. Ayon sa kanya na palipat-lipat ang tingin nito habang bumubuka-buka ang bibig. Animoy parang may biglang sumapi dito na kung ano. Maya-maya pa, bigla na lang umalis yung babae. Nag-aalangan pa siya na baka hindi aswang yung babae, gawa ng di naman siya dinumog nito. Ang buong akala niya ayos na ang lahat, ngunit nagkamali siya. Kinabukasan, habang papalubog na ang haring araw, nung mga oras na yon, niyaya si Manang Amping ng kumari niya na pumunta sa isang handaan. Kaarawan kasi ng isa nilang kababaryo. Ngunit bago siya umalis, nung hapong iyon, nagdala siya ng mga kalamansi. Nung makarating na nga sila sa nasabing okasyon, agad naman silang binigyan ng pagkain. At yung kasama ni Manang Amping, agad na nilantakan yung mga karne. Siya naman, masayang pinagmamasdan yung mga taong nagsasayawan. At nung ibaling niya ang kanyang paningin sa kabilang bahagi, nanlaki ang mga mata niya. Nang masipat niya yung naghahain ng pagkain nila. Yun yung babaeng bumili sa kanya kahapon lang. Yung dinuraan niya yung mga bakas ng yapak. Bigla namang nanindig yung balahibo niya. Nang marinig niyang tinawag yung ate nung isa ring babae, at yun yung may kaarawan. Sa madaling salita, magkapatid yung dalawa. Di niya alam, pero nung nag-uusap ang mga yun, biglang tumingin ang mga ito sa lugar kung saan siya mismong nakaupo. Ito na naman, nakakaramdam na naman si Manang Amping ng takot, gawa ng nanlilisik yung mga mata ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, nang ikinurap niya ang kanyang mga mata, biglang nawala yung babaeng iyon. Ang tanging naiwan na lang ay yung kapatid niyang nakangisi kay Manang Amping. Muli niyang inikot ang mga mata niya, ngunit di niya talaga ito makita. Sobrang nagtaka naman si Manang Amping. Ang buong akala niya, guni-guni lang ang lahat. Kasi imposible namang ganun, di ba? Mawawala lang kaagad. Napangiti lang naman sa kanya yung kumare niya at nagwika siya ng, "Na kumare, gutom lang siguro to, kaya nakakakita ako ng kung ano-ano." Wika niya. "Nako, siguro nga mare, mabuti pa't kumain ka na. At baka lumamig yung pagkain." Akmang susubo na siya nang biglang naisipan niya itong lagyan muna ng kalamansi. Gawa ng nakaugalian niya na kasi ito. Habang nakikipagkwentuhan siya sa kumare niya, kasabay noon ang pagbigay niya dito ng kalamansi, nang biglang nakaamoy siya ng mabaho doon sa mangkok niya. Nagtaka naman siya, gawa ng bakit may amoy bulok yun? Ikakaluto pa lang nun at umuusok pa. Nang hinalo niya ito, biglang nanlaki ang mga mata niya. Nang biglang lumutang ang putol na daliri ng isang tao. Gusto niya mang sumigaw ng mga oras na yun. Pero imbis na gawin niya yun,
Dali-dali niya itong ipinakita sa kumare niya. Nung makita ito ng kumare niya, mga ilang segundo lang ang lumipas at naisukan nito ang lahat ng kanyang mga kinain. Hanggang sa madalian niyang hinila yung kumare niya at nagsimula na silang maglakad pa uwi. Gusto niya mang sabihin sa mga tao doon. Nag-aalangan siya. Gawa ng di pamilyar sa kanya ang mga mukha nito. At halos parang kamag-anak pa lahat ng babae. Kaya hindi malabong aswang rin ng mga ito. Ayon pa sa kanya na baka makatay lang sila ng mga ito sa oras na sabihin niya ang mga nakita niya. Maya-maya pa, habang naglalakad sila, may naririnig silang boses ng kambing di kalayuan sa kanila. Di naman siya nabahala gawa ng sa isip-isip niya baka nakalimutan lang yung kunin ng may-ari. Nung malapit-lapit na sila sa kanyang tahanan, naririnig niya pa rin yung boses ng kambing. Nakakaramdam na sila ng kilabot ng mga oras na yon. At habang tumatagal, papalapit ng papalapit yung boses na yon sa kanila. Nang biglang may humarang sa kanilang daraanan na isang nilalang. Nakatuwad yun habang ginagaya ang boses ng kambing. Agad naman silang sumigaw habang humihingi ng tulong. Wala pa ilang minuto nang biglang dinumog si Manang Amping ng nilalang. At habang dinudumog siya, pansin niya na yun yung babaeng bumili sa kanya kahapon. Nakilala niya yun gawa ng ganun pa rin yung itsura nito. Ang pinagkaiba lang, nagsisiangatan ang mga buhok nito at meron yung matutulis na kuko. Isa pa sa sobrang ikinatakot niya, yung mga mata nitong nakalubog na parang gutom na gutom. Naglalaway din iyon habang kasalukuyan siyang dinudumog nito. Ramdam niya ang mga kuko nitong bumabaon sa kanyang braso. Nang bigla niyang naalala na mayroon pa palang kalamansi yung bulsa niya. At nang makuha niya ito, idinikit niya ito sa pagmumukha ng aswang sabay piga. Agad namang napahiyaw ang aswang sa sobrang sakit na kanyang natikman. Kitang-kita ni Manang Amping ang mabilis nitong pagapang sa lupa, papalayo. Laking pasasalamat niya naman at ligtas silang dalawa ng kumare niya. Di niya na ininda yung mga galos niya nung mga oras na yun. Maya-maya pa, dumating na nga ang mga taong nakarinig ng pagsigaw nila. At nung makita sila ng mga ito, agad naman silang tinulungan at inuwi habang panay ang tanong kung ano ba talaga ang mga nangyari. Makalipas ang isang linggo, medyo magaling na yung mga sugat ni Manang Amping. Pero yung kumare niya, madalas pa ring tulala at walang ganang kumain. Kasabay noon, di niya na rin nakikita yung babae doon sa baryo nila. Sa isip-isip niya pa na baka umalis na ito. Di lubos maisip ni Manang Amping na muntik na siyang makakain ng karne ng tao. Maski ngayong matanda na siya, sariwang-sariwa pa rin sa alaala niya. Nang minsang lumutang sa mangkok niya ang putol na daliri ng tao.
So yun guys, bago ang lahat, maraming salamat sa mga nakinig ng kwento ko. At salamat sa mga nag-subscribe. Nako, napakalaking tulong po nun para sa akin. So yun no, grabe yung karanasan ni Manang Amping kasi biruin nyo, muntik na siyang makakain ng tao. Diba? Grabe yung yung kumari niya, diba? Siguro tuwing kakain yun nga, naalala niya pa rin yung mga kinain niya. Kahit sino, diba? So yun guys, magandang kwento. At sana magustuhan nyo. So yun, maraming salamat. Hanggang sa muli.